ngipin. Okay. Iwasan din ang maglagay ng matutulis, matitigas, at matalas sa bagay sa ating bibig. So, wag na naman mag-piso. Pwede kayo, nakikita nyo sa mga lalagyan nyo naman ng hikaw yung dila ninyo. Wag naman na sampagita. Diba may mga ganyan, pangit tingnan. Lalagay ng kung ano-ano na lang. Ang hikaw ay para sa tenga, hindi para sa dila, hindi para sa ilong. Diba may hindi rin para sa bibig, kundi para sa tenga lang sa pagita. Sana naman huwag kayong maglagay sa inyong dila. Mamaya, nako, nalunok nyo, good luck. Ayan, so, nakuha ba sa pagita? Naintindihan ba? So, yung mga hindi kailangang ilagay sa ating bibig, sa ating ilong, sa ating mata, sa ating tenga, wag nang ilagay. Wag nang gumaya. Ay, ang cute niya, meron siyang hikaw sa lips. Kagaya nga ako. Ay, ang cute, ang gandang tingnan, meron siyang hikaw sa dila. Magpapalagay nga din ako. Wag nang gumaya sa pagita. Sabi nga, hindi lahat ng uso ay bagay sa inyo at hindi na lahat ng uso ay kailangan natin gayahin. Maliwanag? Maliwanag sa pagita. Okay. So, ilang sakit na dulot ng ating pandemya meron dito. Paglabo ng mata, yan. Pwedeng lumabi ang ating mata sa pagita pag kaduling at pagkabulag ng karaniwang sakit ng mga mata ng mga bata sa mata kung ito ay hindi mapapangalagaan. Gusto niyo yun sa pagita? Lalabo ninyong mata, duduling, mabubulag pag hindi niyo inaalagaan. At ang sobrang pagbabad ng ating mata sa TV, cellphone, at anumang gadgets ay nakakalabo. So, ayan. Kaya sabi ko, lagi kong sinasabi, right after class, kailangan huwag mo na mag-cellphone. Magpahinga para hindi lumabo ang inyong mata at hindi kayo maduling. Kung hindi mo alagaan at iingatan ang iyong ilong, ay maaaring mawala ang pang-amoy mo. Gusto niyo yun sa pagita? Wala kayong pang-amoy? Ang pagkakaroon ng sipon ay ilan sa mga nagiging sakit sa ilong at ang pagkasugat sa paligid nito kung mali ang paglilinis mo sa ilong. Di ba yan yung sipon kadalasan? At pag nagkasugat, ang pangit natin yan sa pagita, kaya kailangan pangalagaan. Ayaw natin mawala ng pang-amoy. Ako sa pagitan, hindi na natin maaamoy yung masarap na adobo na niluto ni nanay. Diba? Fried chicken, hindi na natin maamoy yung amoy ng fried chicken sa Jollibee. Diba? Yan, kung wala na tayong pang-amoy. Okay, so kailangan alagaan. Tandaan sa pagita, ha? At maaaring magkaroon ng karamdaman ng ating dila kung hindi ito aalagaan. Ilan sa mga posibleng sakit ng dila ay pamamaga o bloated, butlig sa dila o singaw at panunuyo ng dila. Di ba pag napasok ang ating dila natutuyo at nawawalan tayo ng panlasa? Namamaga din sa pagita minsan, di ba? At may mga butlig at singaw. Pinakaayaw talaga natin yung singaw sa pagita, di ba? Kapag merong masakit kasi ang singaw sa dila sa pagita, di ba? Hindi tayo makakain ng maayos. Okay, sa pagita. Next. Tenga ang isa sa mahalagang bahagi ng ating pandama. So, mahalaga naman sila lahat sa pagita. Kung hindi mo ito maiingatan, magkakaroon ka ng otitis media kung saan ang sipon na lalabas sa iyong ilong ay lalabas din sa tenga. Gusto yun sa pagita? Pag sinisipon kayo, lalabas din sa tenga. Tandaan ninyo sa pagita ang ating ilong at sa tenga ay magkadugtong yan sila. So, kailangan nating alagaan. Huwag masyadong kalikutin sa pagita para hindi tayo magka-otitis media. Yan. Ang pagiging pabaya sa balat ay magkakaroon ng scabies o sugat na maliliit na nagdudulot ng sobrang kate. Makakapangit ito ng kutis at sa malalang pagkakataon, ikaw ay magkakasakit tulad ng lagnat kung ito ay magiging malala. So, ayaw nyo bang maligo sa pagita? Magkakaroon kayo ng scabies. Gusto nyo yun?
Okay, maliliit na yung mga butlig-butlig, tapos makate sa pagita. Alam nyo, sa pagita, mahirap din pag minsan, pag may allergy, lalo na, sinong may mga allergy dito sa pagita, katulad sa akin. Lalo nga sa panahon ngayon, sa pagita malamig. Tapos pag nakakain ka ng bawal, ang sarap magkamot. Ako may allergy ako ngayon sa binti. Yan, kasi masarap kumain ng bawal. Kahit bawal, di ba, minsan matigas talaga yung ulo natin. Yan. So, talagang papangit sa pagitan. Buti na lang hindi wala sa braso, nasa binti, hindi masyadong kita. Yan, so huwag niyong kamutin sa pagitan. In case na nangangati kayo, huwag niyong kamutin ha, huwag niyong kamutin kasi nalala siya, dadami, pupula lalo. Yan. At maligo araw-araw sa pagitan. At magsabon, hindi yung maligo lang tapos hindi na magsabon. At maghilod naman. Maghilod. Okay, nakuha ba sa pagita? Maliwanag po? Yes. Maliwanag ba sa pagita? Okay, so yung sasagutan ninyo sa pagita ay isi-send ko na lang sa ating GC. Isi-send ko na lang sa GC yung sasagutan ninyo sa health, tapos or pwede natin itong i-continue kasi 2 weeks naman ito. Hindi, papasagutan ko na para hindi nyo makalimutan. Okay, sagutin ninyo, mamaya nyo nilang i-pasa. Send ko na lang doon ha, kasi magpapamiting ako sa pagita dahil nag-message ulit si Ma'am Ellie na on time kami mamayang 10. Okay, nakuha sa pagita. So, pakitawag inyong mga magulang. Ma! See you tomorrow sa pagita. Magpatawag muna ako kay Mami at saka kay Daddy ninyo. Ma'am, anong oras po? Ang alin? Yung meeting ngayon, pagkatapos ng klase natin. Tapos isi-send ko na lang sa GC yung sasagutan ninyo sa health. Goodbye sa pagita. See you tomorrow. Pakitawag yung mga magulang. Bye. Huwag na mag-rest. Mag-in na. Bye-bye. Ito, may gagawin lang po si Mami. Mag-in na. Bye! Hindi na tayo mag-pray. Bye, goodbye. Bye, Ma'am. Goodbye. Huwag na mag-out. Pain nyo na si mga magulang ninyo. Huwag na mag-out. Wala, mama na yung nakaharap ko. Ano ko na yun? Nakaharap ko. Kapatingin ko na lang. Ito lang yung mga naman. Ano ganyan mga lang yun? Ito nga ito. Ito nga ito. Tumigil na. Ito ba? Good morning, ma'am. Good morning po. Saglit lang po, ha. Saglit lang po itong meeting natin kasi may meeting din ako sa kabila. Ano lang. Para lang magka-idea kayo bago kayo magsagot sa ating survey. Yung mga walang mo. Mrs. Clara, good morning. Ma'am, pwede po ako pa-take down notes. At kasi for sure may mga hindi na naman aatin sa meeting natin para ma-relay niyo po sa GC natin, madam. Thank you. So, mag-start tayo, 1 minute na lang, antayin natin yung iba. Saglit lang naman po ito.
Oo, nagprank. Nagprank.